Kay Love, first impression ko noon, tahimik talaga siya at nasa loob ang kulo. Ayun, kulo ang tawag doon, di ba mga kapams? Ayun, so tahimik lang siya. So nare-recall ko. Tapos first impression, mayayain to. Hindi ko masabing suplado pero mayayain to. Yan, ganun. Unang date po namin ni Love, sa pagkaka-recall ko, pumunta po kami sa mall noon at nanood po kami ng movie. Yun ang first date po namin. So, mga bagito. Ako, bagito talaga ako no? Kasi siya po yung first boyfriend ko. Pero siya, hindi siya bagito. Marami na naging GF yan sila. Pero okay na lang, kahit hindi nagpass-pass. Pero yun, sa first date namin, nanood kami. Tapos nag-take out kami ng food. At masaya naman yung pinanood namin. Nakakatakot siya. At yun, nakakatakot sobra. Kung ipapasama rin po sa akin yung pinanood namin, hindi po namin maalala. Gets na po yan ng mga nagde-date. No po? Memorable po siya dahil syempre first boyfriend ko nga po siya, so nandun yung mga kilig to the bone. Ayan. No, nakakatawa lang din na ayun, kumain kayo together dahil first, no? So talagang hindi mo nga siya makakalimutan. Yan, first date namin, watching movie. Okay, siguro na, ang una ko po nagustuhan kay Love, yung, dahil first impression ko, tahimik, isa sa mga tinitingnan ko po kasi yun, na parang okay sa akin yung tahimik na tao, pero may smart, kumbaga smart, gano'n. So, sabi ko, smart ng taong to, nice. So, 1 point yun, yung pagiging smart. So, hindi ko na nakita yung pagiging tahimik niya, but then, nakatulong yun. Ibig sabihin, parang nagbabalance siya na, ang tahimik pero ang smart. So, para sa akin, humble. Kasi isa sa mga pinaka-ayaw ko mayabang. Alam niya yan, sinabi ko sa kanya yan, na isa sa mga ayaw ko kasi yung mayabang. So, nakita ko before sa kanya, ang pagiging tahimik, pero smart. So, nice. Nakapunto siya doon, kaya nahulog po ang ating puso. Wow, may puso. Yung pinaka-mabigat na pinagdaanan namin ni Love, tingin ko yung LDR. Naging pagsubok sa amin yun kasi nag-work po kami abroad. So, nauna ako, sumunod siyang mag-abroad, though magkaiba po kami ng bansang pinagtrabahuhan. So, mahirap pa lang gano'n yung LDR kayo. Tapos, hindi mo rin naman alam kung ano yung pwede mangyari habang nasa ibang bansa ka, no? So, yun. Para sa akin yun yung pinakamabigat na pagsubok kasi ang communication, hindi natin alam, mawawala. Tapos magkakaroon ka ng iba't ibang mga balita na marireceive. So talagang challenge po kami ng tadhana doon na talagang sinubok at talagang evident na nagkaroon nga po kami ng issue, no? Sa paglalayo namin ng trabaho ng mga panahon yun. At awa ng Diyos, to sum it up po, ayun, nalagpasan yun sa pamamagitan na muli kami nagkita noong 2023. At nakapag-usap kami at naharap namin ang kanya-kanyang pamilya, magulang at ayun, muli po ay nagkasundo po kami na magbabalikan. Hesitant ako na harapin siya noon kasi syempre biglaan ang lahat, hindi naman ganun kadali, no? After all, na bigla na lang, diba? Hindi naman kayo agad-agad po nakita kayo, mag-asawa kayo agad talaga kasi yung nangyari, no? Pero napag-usapan po ng maayos yun. Nagkaroon na po ng imbitasyon noon, nanood po kami ng movie din noon sa Central. At ayun, ang title po ng Guerrero. So nakita kami muli doon, tapos ayun, tuloy-tuloy na po. At mas naging malalim yung pag-uusap namin dalawa nung bumisita na po sa business. Ako po. Pupunta po ako doon at nagkausap po muli kami at nagkausap na rin kami ni Kuya, ni Ate Business, na nagkaroon po ng parte. Nagkaroon ng parte sa aming pagkikita muli. Nagkaroon ng parte sa aming pagkakasundo. Pero nakita ko po talaga doon kay Love na yung yung sincere, no? Yung sincere na pakikipagbalikan na nakita ko po talaga yun. At no judgment. At tayo, sino ba naman tayo para hindi natin buksan ang pintong nagsara, no? Para, sino naman tayo, diba? Tao lang naman tayo. Gusto natin buo ang pamilya. So, why not? Kung ang Diyos nga nagpapatawad, lagi natin sinasabi, tayo rin, no? Kaya nga sabi ko rin pinatawad din sarili ko, pinatawad ko siya para, yun, sa ikaayos ng lahat. Yun po, ang may share ko po sa inyo na napakalaking bahagi at naging challenge po sa amin. Nagsimula po sa LDR at nagkaayos naman din naman po. Sana nga po ay tuloy-tuloy na rin po ito, no? Hindi lang po para sa amin, kundi sa inyo mga ka-fam, sa tigit sa lahat, dun sa ating faith na
mas maganda po ang may buong pamilya. Ano po, masaya at may bayabang pagsasama. Ilang taon akong naging masaya, nakasama si Love. Para sa akin, lagi naman, oo. Kapag nandyan siya, masaya naman talaga. Masayang kasama si Love. At naging masaya po ako doon. Masaya din po si Alex. Ayun. Yun lang masabi ko. It's always naman. It's always happy. No dull moment. Natin maano sa mga pagsubok, trials, konting hindi pagkakaunawa ng mag-asawa. Nangyayari po yun. But at the end of the day, masaya. Masaya siya kapag nagkakasundo naman at wala namang, wala namang hindi pagkakaunawaan. Diba? Ayun. So, bilang isang asawa, ano po siya, maasikaso. Hindi kasi siya magluto mga kapam. So kapag nagluto po siya, talagang all effort po siya at matutuwa ka dahil masarap po yung ulam namin. Yan. Asikaso po siya. At sa pagkaka-recall ko ay masipag. Masipag po siya. Masipag in a way na kapag may talagang gagawin siya, 100% ibibigay niya. Yan. Ganun po siya. So same thing bilang isang asawa, ano po siya, ibibigay niya lahat kung ano man yung kaya niya ibigay. Tapos, yun, love ka niya. Though, dahil nga po may pagka-torpe siya noong unang panahon. Ayun. Hanggang ngayon, dala-dala niya yun. May time hindi siya expressive. Pero maalaga naman po siya at nasikaso. Masipag siya. Though, nagiging busy lang siya talaga mula nung nag-YouTube po kami. Nagiging busy siya sa mga bagay-bagay. Kaya, may time na iintindihan natin na busy po talaga siya. May time na, minsan nga, sabi ko, parang, YouTube na lang tayo ng YouTube. Wala nang pagod na, after mag-edit, magpupuyat pa. Ay mga kapams, pasensya na pala no. Sa ngayon mapupunan nyo walang upload sa LV Vlogs Family. Pero soon, magkakaroon na po ng upload. Na po, hawak lang po kapit. At supportahan nyo po ang LV Vlogs Family. Patuloy po tayong manood. Marami pa po mga old videos dyan. Mag-playlist po tayo. I-click nyo po at manood. Do not skip ads po. Isama nyo na rin po ang Kapams Official para po tuloy-tuloy po ang pagbibigyan namin ng kasiyahan sa inyo. Na po. Bilang isang anak naman po, masasabi ko sa kanya, bilang anak, siya po ay maalalahanin. Maalalahanin po siya. Kung ano po talagang kaya niya, i-ano niya po yan. Magdadala siya ng something. Kung kaya niya talaga, magbibigay yan. Kumbaga, bottom line, generous po siya. Kung anong kaya niya, ibibigay niya. Kung hindi niya kaya, hindi niya rin mabibigay. Kaya nga, ayun, sana maging stable lang palagi. At para marami siyang maging mas maalalahanin siya lagi. Ayun. The generous po yan pagka meron siya meron. Tapos bilang isang kaibigan, si Love po ay yan, talagang yan, all out yan sa kaibigan. Talagang lumalabas yung pagiging generous niya. Siyempre tumatanda na tayo, nagkakaedad tayo. Nagkakaroon ng kanya-kanyang priority, no? Kahit kahit yung mga asawa ng kaibigan niya. Nakikita ko pa rin na talagang pagkaibigan, totoong kaibigan po siya. Ayun. At sumusuporta naman po tayo. Kaya nga, yung mga kaibigan niya, shout out po sa inyong lahat. Gusto ko kayo makilala, yung mga kaibigan niya sa totoo lang. Kasi kung kaibigan ng asawa mo, di sana kaibigan mo rin, diba? So yun, wala naman tayo masamang pinapay. Maganda nga na may mga kaibigan. Na po, yung asawa natin, maging okay din yung relationship with me. Na po, isang, mo lang dyan, tawag mo lang dyan, talagang pupunta yan at sasama. Yung ama naman po, sila po ay, sabi ko, sa observation ko po sa kanya, may pangarap siya. At yun ang gusto niyang matupad balang araw. So, unti-unti, gusto niyang maging successful ang YouTube at doon magsisimula kung saan pwede na siya makapag-provide talaga ng mga kailangan niya. Generosity talaga ang number one. Pagbibigay pa rin ng kanyang pinaka-bottom line. Pinaka-objective. So yun, kaya wish namin na mag-succeed talaga yung ating YouTube channel. Kaya maglalambing ako sa inyong mga kapams na patuloy niyo po supportahan ang LV Vlogs Family at Kapams Official. So, kaya po masasabi ko, sa pagiging generous niya po ay dumating sa punto ng kanyang buhay. Naloko na po siya, no? Sa sinubukan niyang business, napasukin. Medyo malaki-laking pressure rin po ang pinag-uusapan, pero ayun nga po, wala na sa kanya yung halagang yun at pagpapasadyos na lang natin. Pero sana, pagkakataon pa nga po, makarestart na po. No? Makarestart tayo uli, makabounce back at makapagsimula ng panibagong negosyo para sa darating pang panahon ng ating buhay. Tungkol po sa ganyang bagay, hindi po ako nagsiselos. Ang mahalaga lang po sa akin, makilala ko kasi ng mga kaibigan niya. Ayun, ganun lang. Kasi matatanda na kami, no? Yung mga edad na. So, parang yung pagsiselos, wala na sa panahon ito. Ang sa atin na lang is yung
kung may kaibigan kang lalaki o babae, alam natin yung boundaries natin. Alam natin na may kanya-kanya ng pamilya at alam natin yung limitasyon natin wala isang kaibigan dahil may mga kanya-kanya ng pamilya. So, sa tanong ng pagselos, wala po. Alam lang sana yung limitasyon para baka yung oras ay napunta na lang sa kaibigan, nakalimutan yung pamilya, gano'n. So, wala pong pagselos. Gusto ko pong maging kaibigan at makilala lahat ng kaibigan din ng nilawag niyo po para happy lang. Life is so short, ika nga. So yun, mensahe ko kay Love ngayong Father's Day. Happy Father's Day sa'yo. Andito lang kami ni Alex. Happy Father's Day to you. Yun, so we love you, ups and downs. At maging happy ka lang. At gusto namin na makita kang masaya at mag-succeed. Kaya kung ano man yung mga sablay na desisyon noon, ay wag na maulit, no po. At Love, sana lagi kang lagi ka mag-pray. Ayan. Lagi mo ingatan yung kalusugan mo. Isa pa sa mensahe ko sa'yo, patuloy ka lang maging matatag at nandito lang kami. Kahit mayroong mga hindi pagkakaunawaan minsan, at the end of the day, mangibabaw sa atin, kung ano man yung talagang dapat na mangibabaw. Just do the right thing. Tapos, ayun, lagi mong sinasabi magpakumbaba. Ayun, tama yun, umagri tayo doon. At yun ang pinakatamang gawin, pakumbaba talaga. Na hindi ang sino man ang dapat na maging masaya kundi yung nasa taas, yung ating Panginoong Diyos. Yun. Totoo yun. At lagi ko sinasabi sa'yo, magkukumit ka palagi sa Diyos and everything will follow. Na po, at sana maging maayos na lahat at magtuloy-tuloy na rin kung ano man yung pinapangarap natin. No? Magtuloy-tuloy na lang din kung ano man yung napag-usapan natin mula nung nagkita tayo at nagkaroon tayo ng pagkakataong mag-usap. No? So yun, kapit lang at nalangin tayo palagi. We love you and magpalakas ka. At saka ano pala, may time matigas ang ulo ko. Haha, ikaw na bahala. Sa pagod siguro, ganun, matigas din ang ulo. Siyempre, hindi ko naman siya tatay, nanay. So may time, may tantrums din. Ayun. So, konti lang naman. Pakabait ka at focus lang tayo lagi sa ginagawa natin para mag-succeed ang YouTube, para pag nag-succeed yan, unti-unti ang mga pangarap natin ay maabot. God bless us all. God bless you, Love. Take ko na rin po yung opportunity na to, mga ka-fams, na binabati po naming lahat, ang mga tatay po sa buong mundo, mga kababayan po natin, ng Happy Father's Day. Sana po ay maging masaya kayo kasama ang inyong pamilya. At kung kayo man po ay mga OFW, sana ay gawin niyo pong inspirasyon ang inyong pamilya dito sa Pilipinas. At mag-ingat kayong palagi dyan. At lagi niyo tatandaan na bilang isang tatay, mahirap po talaga ang inyong obligasyon. Kaya po, lagi lang tayo mag-pray. Natamo natin, maabot natin yung pinapangarap natin para sa ating sarili at kasama yung mga pamilya natin. So yun mga ka-fams, patuloy po tayo supportahan natin ang L Vlogs Family, ka-fams official, ka-business official, mga kagwangs, Papa Deans, Thinking Body, Tunying, Boss Tunying, Kalinga Turak, Val Santos, Kalinga Prab, Kiwa, Kagwang, yan, mga kagwangs. Shout out sa inyo mga kagwangs, Kuya Ka-Business, Happy Father's Day po. Happy Father's Day po, Kuya Ka-Business. Sa papa ko na nasa Manila, sa father-in-law ko po na nasa Sarangani Province, at sa lahat ng mga kaibigan ko, sa mga asawa niyo po, ay Happy Father's Day po. Ayun, mahalin niyo po ang inyong mga asawa at magkatuwang kayo. Mali po mga kapams, tuloy-tuloy lang po tayo. Good vibes araw-araw. Spread love araw-araw. Dito lang po yan sa LG Vlogs Family and Kapams Official. God bless.